Paano mag-change status sa SSS kung pag-uusapan ay ang membership type? So ano-ano ba yung mga requirements? Marami kasing change status tulad ng civil status, which is napag-usapan na natin sa ating nakaraang video. So ngayon in this video ay pag-uusapan natin yung sa membership type. Kung halimbawa gusto mong mag-change ng iyong membership status from employed to voluntary. So, yan ay isa sa mga halimbawa. So, maraming scenario. So, iisa-isahin po natin. So, dito, meron tayong nakikita na E4. Ito ang form na dapat gamitin kapag change tayo ng status natin sa SSS. So, punta kayo ng branch, hihingi kayo ng E4 na form at fill upan po ninyo. So, meron tayong video dito kung paano yung pag-fill up. So, dahil nga yung pag-uusapan natin ay ang change of membership type, so itong part lang dito na to ang kailangan mong i-fill up. Pero dito sa itaas, syempre, dapat fill upan mo rin lahat ng yan. Yung mga SS number, yung pangalan, yung address. Tapos, ito lang yung part na to ang para sa'yo, yung change of membership type. Kasi sa pinakadulo nito ay nandito na lahat ng klase ng status na gusto mong i-change. Halimbawa, civil status, correction of name, mga ganun. Pero, dahil membership type yung pag-uusapan natin, so dito. So, dito nakikita natin from to. O, dalawa yung pwedeng i-change from dito tapos to. Halimbawa, kung ang kasalukuyan mong status ay employed, ayan, employed, pwede kang mag-change status papunta sa self-employed at sa non-working spouse. So, bakit wala dito ang employed to voluntary? Yan ang pag-uusapan natin later on in this video. Kasi yung para sa voluntary, kung halimbawa, kasalukuyan ka nagtatrabaho tapos gusto mong mag-change status into voluntary, hindi na kasi kailangan ng E4 form. Kaya wala dito. So, yan, later on na yan. So, pwede din na from voluntary, kung kasalukuyan kang naghuhulog bilang voluntary, pwede ka rin na mag-change status to self-employed or to non-working spouse. So, OFW, pwede din baguhin ang status from OFW, o halimbawa, hindi ka na OFW, so pwede mong baguhin ang iyong status papunta sa self-employed, kung mayroon ka na sariling business, or papunta sa non-working spouse, yung mga asawa na hindi na nagtatrabaho. So, from non-working spouse, pwede din to self-employed or to non-working spouse. Ay, hindi, non-working spouse na pala yung kasalukuyan mong status. So, pwede kang mag-change into self-employed. Pero, take note na lahat ng ito, employed, OFW, non-working spouse, pwede yan lahat na mag-change into voluntary. Kaso, hindi na nga kailangan mag-fill up ng E4 form. So, dito sa pinakaibaba, mayroon din dito prior registrant, a person who registered with the SSS for the first time as a prospective employee. So, halimbawa, nung nag-start kang mag-register sa SSS, ay ang iyong status ay prior registrant. So, pwede kang mag-change status into self-employed or into non-working spouse. So, bakit wala dito yung from prior registrant to employed? So, kasi kapag employed, kadalasan employer na yung magpa-process niyan sa'yo. So, ibang usapan yan. So, ano ba ang mga requirements? So, para sa self-employed, to self-employed, walang required documents. Again, kahit na anong status mo dito sa kasalukuyan, halimbawa ikaw ay employed, gusto mong mag-register into, gusto mong mag-change status into self-employed, walang necessary documents, walang requirements na mga documents, maliban lang dito sa E4 form at syempre sa yung SSS ID or any valid ID. Kailangan po nila ng ID. So again, walang kailangang dokumento pero kailangan ng E4 form kung to self-employed ang gusto mong i-change status. I mean, kung isa ka sa mga ito dito tapos gusto mong mag-change into self-employed. Bakit kailangan ng E4 form? Kasi merong i-fill upan dito. So, kung halimbawa, ikaw ay kasalukuyang employed, trabahante, tapos bukas makalawa, gusto mong baguhin, mag-change status ka kasi nag-resign ka na at magkakaroon ka na sarili mong business or profession. So, ito ang i-check mo. So, i-check mo itong from employed, tapos to self-employed. Tapos, kailangan mong fill upan itong profession or business. Tapos, year profession or business started, kung kailan nag-umpisa ang iyong business. At kailangan isulat ang monthly earnings,
yung buwan ng kita dahil yan ang pagbabasihan nila sa iyong buwan ng hulog sa SSS or yung monthly contributions. So kung patungo naman sa non-working spouse, halimbawa ang kasalukuyan mong status ay isa sa mga ito dito, mapa-employed man or voluntary or OFW or prior registrant, tapos gusto mong mag-change into non-working spouse. So ang kailangan mo ay i-fill up mo ito dito, i-check mo itong non-working spouse, i-fill up mo ito dito ang kailangan isulat mo ang SS number or ang CRN. Yung CRN, yan yung number na makikita sa ating SSID or UMID card ng iyong asawa, ng iyong husband or ng iyong wife. So dito naman, monthly income of working spouse, isulat din dito ang buwan ng kita ng iyong husband or wife. Tapos, pirma dito at sa ibabaw ng pangalan. Isulat mo na ang pangalan in capital letters, tapos pirma. So, ang mayroong document na required para sa mag-change status into non-working spouse. Kailangan magdala ng marriage certificate, syempre, para magpapatunay na ikaw ay kasal sa taong ito. So, or kung walang marriage certificate po, pwede na yung kopya ng working spouse member data change request. Yung E4 form, ng iyong asawa na siyang nagtatrabaho, yun ang ipakita mo. Pero dapat yun yung nakalagay doon, naka-indicate doon ang iyong pangalan bilang asawa. Okay? So again, kailangan din ng SSID or UMID ID, or kung wala ay kailangan magdala ng any 2 valid IDs. 2 valid IDs ang dadalhin kung walang SSID or UMID ID. Okay? So now, ang pag-uusapan natin, employed to voluntary. Or kahit na OFW to voluntary or non-working spouse to voluntary. Pero kadalasan or kalimitan ito yung scenario, yung employed to voluntary. Lalo na yung mga nag-resign na or yung mga magbo-voluntary na. So, ibig sabihin, voluntaryo ka nang magbabayad ng iyong buwan ng contribution. So, paano yan? So, hindi na kailangan ng E4 form, hindi na rin kailangan magpunta ng SS branch kung ikaw ay mayroong access sa iyong SSS portal online. So, kung mayroon kang account sa online, kailangan mo lang, kapag nag-generate ka ng PRN, kapag gusto mo nang magbayad ng iyong contribution, ang gagawin mo lang is, kailangan mo lang i-change ang membership type dito. So, halimbawa, first time mong maghulog bilang voluntary member. So, i-change mo lang ito dito, gawin mong voluntary, tapos automatic na sa susunod na mga buwan, automatic voluntary na ang iyong status. So again, from employed to voluntary, hindi na kailangan ng E4 form, hindi na kailangan magtungo ng branch. Kapag nag-generate ka ng PRN sa iyong SSS account, ay gawin mo lamang itong voluntary dito ang iyong membership type. So maraming paraan para magkaroon ng PRN. Make sure lang na voluntary na yung membership type na ilalagay mo. So pwede din mag-text sa SSS, pwede din na magtungo sa branch, pero pwede din na magtungo sa branch tapos sabihin mo sa kanila na magbo-voluntary ka na. Automatic, sasabihin lang nila sa'yo na magbayad doon sa window, payment window or sa cashier, tapos automatic, i-change na nila yung hulog mo into voluntary. So walang kailangan dokumento, hindi kailangan ng ID, hindi kailangan ng E4 form. Okay, so sana malinaw po tayo, sana nakatulong po sa inyo ang video na to. So again, as I have said, pwedeng magtungo sa kahit na anong SSS branch kung wala kang online account. So huwag kalimutan mag-subscribe or mag-follow po sa ating YouTube or Facebook or TikTok, depende kung saan nyo po ito napanood. Thank you for watching this video and God bless everyone.